Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Pat Riley ay tinatawag bilang godfather ng NBA. Isa siyang tao na napakadaming singsing as a player, coach, and executive member ng Miami Heat. May singsing siya as a player ng Lakers noong 1972, isa as an assistant coach ng Lakers, 4 bilang head coach ng Lakers, 1 bilang head coach ng Miami Heat, at 2 bilang president ng Miami Heat franchise. Subalit posible nga bang overrated ang kanyang legacy bilang executive at nabuhat lang ito ng Big 3 ng Miami Heat noon? Dahil kung aalisin nga natin ang panahon ni LeBron, Wade at Chris Bosh noon kung saan talagang nakakaangat sila sa talent sa buong liga, ano nga bang nagawa ni Pat Riley bilang executive ng Miami Heat? Oo, nakaabot sila sa NBA Finals ng kokonti lang ang talent at panay undrafted players lang ang meron sila. Subalit hindi ba dapat ang credit kapag ganoon ay sa players at sa coach? Dahil nasa coach nga kung paano niya mailalabas ang galing ng mga undrafted players na ito. Ang trabaho nga ng isang GM o president ng team ay ang bumuo ng talented enough team to compete with a certain budget. Subalit ni isang star na kakampi ay hindi niya nga nabigyan si Jimmy Butler. Bigo nilang makuha ang mga target nila noon na sila Damian Lillard, Kevin Durant, De'Aaron Fox at Bradley Beal. Kaya naman binibigyan natin ng credit si Jimmy Butler dahil nabuhat ito ang less talented team ng Miami Heat sa NBA Finals ng 2 beses. Binibigyan din natin ng credit as one of the best coaches of this era si Coach Erik Spoelstra dahil nadadala niya nga sa finals ang team kahit nakaramihan ng mga player niya ay second round picks lamang at undrafted. At bakit nga ba panay undrafted at second round picks lang ang meron sila? Kanino bang trabaho ang magdala ng star sa isang team? Hindi yun kay Jimmy Butler at sa mga players at kay Coach Erik Spoelstra, bagkus kay Pat Riley. At kung tutusin natin ay hindi niya nga nagawa ang kanyang trabaho. Binigay na ni Jimmy Butler ang lahat ng kanyang makakaya. Minaximize si Coach Erik Spoelstra kung ano ang binigay sa kanya na roster ni Pat Riley. Subalit hindi ito naging sapat. At hindi nga nabigyan ng matinong kakampi si Butler at ayaw pa siya bayaran ito sa pagbuhat ng team. Kaya naman nakita natin ito na ipwersa ang pag-trade. Umalis si LeBron na may sama ng loob kay Pat Riley. Si Dwayne Wade ay lumipat din sa Chicago Bulls dahil ayaw itong bayaran ni Pat Riley matapos na gawin ang lahat para sa franchise na ito. At ganun din nga si Jimmy Butler. Kung hindi nga nabuo ang Big 3 ng Miami Heat kung saan nag-take ng malaking pay cut sa LeBron, Wade at Chris Bosh, wala nga sanang singsing as an executive si Pat Riley. At ngayon ang Miami Heat ay may siyam ng magkakasunod na talo at walang matinong franchise player. Hindi mo din maintindihan kung ang age group ng kanilang players ay nasa rebuild mode ba o win now mode. 80 years old na din nga si Pat Riley mga kaibigan at posibleng napaglipasan na ang style ng kanyang leadership kung saan patigasan talaga. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?